Now, dalawa ang makikita natin. May mga paglagong mabubuti at meron namang hindi. At huwag nating iisipin kapag ang simbahang ito may hindi magandang mga pangyayari o mga kaganapan, sasabihin na agad natin na hindi ito ang sinimulan ng Panginoong Hesukristo. Katulad sa pagsasabi, nang dahil ba na may naging Judas sa mga apostol ng Panginoong Hesukristo, sasabihin na agad natin na hindi ito ang sinimulan ng Panginoong Hesukristo dahil may Judas? Hindi po ganon, mga kapatid at mga magulang. Kahit na sa matandang tipan, ang bayan ng Diyos, hindi perpekto kung tingnan natin. May naging hari pa na nagkasala ng karumal-dumal. Diba? Huwag niyong kalimutan. Yung halimbawa si King David. Sino ang nag-anoint sa kanya na maging king, maging hari? Kung ating unawain, ang Diyos ang nagtalaga sa kanya na maging hari. Pero perfect pa si David? Wala ba siyang nagawang hindi maganda? Okay, no? Nagkasala pa rin si David. Dahil ang tao kasi hindi ginawa na parang robot. Na kung ano lang ang nakaprogram sa isang robot, yan ang gagawin lang niya. Di ba? Ang tao kasi, ginawa ng Diyos na may free will. Ibig sabihin, pwede tayong susunod sa kalooban ng Diyos, pwede din tayong hindi susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, may dalawang makikita natin sa simbahan ng Diyos dito sa lupa. May itim at may puti. Di ba? Pero wag nating sasabihin na dahil meron ng itim, meron ng mga taong nagkagawa ng hindi kanais-nais, mga kaparian natin hindi perpekto, sasabihin na agad natin na hindi ito ang sinimula ni Kristo dahil may gano'n na. Basahin ninyo ang Gospel, no? Sa Mateo 13, versikulo 24 hanggang 30. Ano ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa mga talatang ito sa pamamagitan ng sa Bisaya papasumbingay o yung allegory. So parable, no? Mostly kasi sa Biblia magtuturo ang Panginoon sa pamamagitan ng parable. 'Di ba? Okay. Yung nagsasabi siya na ang kaniyang kaharian dito sa mundo ay may damo at may trigo. Na ang ibig sabihin, may masasama at meron ding mabubuti. Yan ang mangyayari sa kaharian niya dito sa lupa nang hindi pa ang panahong pinal na hukom o general judgment. Nang hindi pa niya babaguhin ang lahat. Okay. Meron pang mga pagsusubok. At sa mga pagsusubok, hindi lahat kasi ang perpekto nito. Okay. Kahit na tayong nagsasalita ngayon dito, hindi tayo perpekto. Maaring magkamali pa rin tayo. Kahit na ang ating universal pastor, ang ating pope, personally, pwedeng magkamali. Pwedeng makasabi ng hindi tama sa kaniyang mga salitang nagmumula lang sa kaniyang personal na isipan. Merong mga narinig ako na, bakit ang Pope nagsasabi ng ganito? Personally, alam naman natin na hindi lahat na sasabihin ng isang Pope, isang leader ng simbahan, lahat tama. Meron ding mga kamalian ito kapag ang isang salita na nabitawan niya, galing lang sa kanyang sarili. Even, the first Pope sa ating pagkilala, si St. Peter, may nasabi siyang hindi tama. Di ba? Natawag pa siya nga ng Panginoong Hesukristo. Ano yun? Tinawag siyang Satanas. Satanas daw si Pedro. Kaya nga may mga kapatid tayong hindi Katoliko ang
against sa ating paniwala na si Pedro ang unang Santo Papa? Meron bang Santo Papa na pinagalitan ni Kristo? Bakit hindi? Bakit hindi? No? Kahit na leader ka pa, kahit na susuguin ka niya, hindi ibig sabihin hindi ka na magkamali ng personal. Maaari kang magkamali. Alam naman nating nagkamali si Pedro, di ba? Pero bakit binigyan siya ng susi ng kaharian ng langit? Hindi ba nyo naisip? Wala naman kasing ibang taong pipiliin niya dito sa mundo kung susuguin niya. Tao pa rin na maaring magkasala. Alangan naman anghel. Di ba? Iba kasi ang rule ng mga anghel, di ba? Tao ang pipiliin niyang maging leader dito sa mundo. Makikitang leader. At kapag tao, dalawa lang ang maaring magawa nito, mali at tama, di ba? So, wag nating iisipin na kapag susuguin ka ng Diyos, Santo Papa ka, obispo ka, pari ka, hindi ka na magkakamali. Hindi po ganon. Wala pong aral ang mga apostol na ganon. Mga kapatid at mga magulang. Okay? Kahit na mga apostol, paiba-iba ang ugali. Di ba? Pabasahin niyo ang Biblia. Ang mga apostol ay paiba-iba ang ugali. Pero, wag nating kakalimutan na kahit na hindi tayo perpekto dito sa mundo, inatasan tayo. May katungkulan tayo. At bakit tayong mga Katoliko o bakit kaming mga Katoliko naniniwala kami sa Pope na Vicar of Christ dito sa mundo? Malinaw naman kasi ang sinabi sa Biblia. Nang paakyat na si Kristo ng langit, sino ang inatasan ng Panginoong Jesucristo na papapel sa kanyang tungkulin? Yung tatrabaho sa kaniyang tungkulin bilang isang chief pastol. Yung tinawag nating visible head of the church dito sa mundo. Malinaw kasi, si Saint Peter kasi. Nang paakyat na si Kristo ng langit, si Pedro ang inatasan ng Panginoong Jesucristo na gagawa sa tungkuling yung tinatawag nating visible head of the church. Yung tinatawag nating a universal pastor. Basahin niyo ang Juan 21:15 hanggang 17. Juan 21:15 hanggang 17. Sa lahat ng mga apostol, si Peter ang sinabihan, Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Mag-reflect tayo niyan. At sa lahat ng mga samahan ngayon sa mundo, only the Roman Catholic Church ang nagtuturo nito. Na nasa langit na ang Panginoong Jesucristo at tumatakili ang visible head of the church dito sa mundo, si Pedro na. Nang sinabihan pa lang si Pedro na magtayo ang ating Panginoong Jesucristo ng kaharian o ng simbahan, si Pedro na agad ang sinabihan niya, Pedro, ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anuman ang ipagbawal at ipahintulot ninyo, ipagbawal at ipahintulot din sa langit. Kapangyarihan ito ng Diyos na ini-extend niya sa tao. Sino? Sa lahat ng mga apostol, si Pedro. So, kahit na nagsasabi pa lang ang Panginoon na magtatag siya ng isang kaharian, pinahiwatig na niyang si Pedro ang kanyang representative. Di ba? Kaya nga, anong samahan ngayon sa mundo ang nagtuturo na ang pumapapil sa yung tinatawag nating sa posisyong universal pastor si Pedro. So, ibig sabihin, tama ang Roman Catholic Church na si Pedro ang unang ginawang visible head ng Panginoong Jesucristo nang ito'y umakyat na sa langit. At Roman Catholic Church lang ang sumunod nito. Pero ang daming mga objection, ang mga
hindi Katoliko nito. Kahit na ako noon, nang hindi ko pa nalaman ang mga paliwanag Katoliko. Pero siguro, ganun ang Diyos magtuturo sa atin. Hindi malinaw lahat sa mga isipan natin. Kaya nga, yung mga nakakaalam, dapat maghahayag. Okay? Fight for truth. Laban tayo ng dahil sa katotohanan. Mga kapatid at mga magulang. Minsan nga, parang mawalan tayo ng sa Bisaya paggana. Nang dahil tao lang tayo. Merong mga pagsusubok din na parang Pero alam nating deception lang ito, no? Para hindi tayo tutuloy sa misyon natin. Pero salamat sa Espiritu ng Diyos na hindi pa rin nawala ang ating diwa. Okay? Ang ating pag-iisip na talagang gagawin natin ito. Dahil sa ganitong paraan lang, no? Natin maipakita sa ating Panginoong Diyos na tayo talaga ang pipili sa Kanya. Pipiliin natin siya sa ating misyon dito sa lupa. Okay? Wala na tayong oras, mga kapatid at mga magulang. Okay. Now, itutuloy pa rin natin ito sa susunod na linggo kung payag pa rin ng Diyos na gagamitin niya ang palatuntunang ito sa pagkakayag ng mga katotohanan. Okay, hanggang sa susunod na linggo, ito pa rin ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.